makabuluhan sa buhay. Amen po ba? Why? Because the love that should be i-reflect natin sa Panginoon ay nagagawa na i-reflect natin sa ibang mga bagay. At yan na pumapasok ang hindi na magandang pangyayari sa ating buhay. Kaya nagkakaroon ng mga kabiguan. Sino itong nabigo na sa pag-ibig? Ha? Sino po itong nabigo na sa pag-ibig? Diba? Naranasan natin lahat yan. All of us, as a human, bilang isang tao, di ba? Naranasan natin mabigo sa pag-ibig. At masakit. Amen ba? Masakit ang mabigo sa pag-ibig. You know what? Even ang ating Panginoon, nabigo ko sa pag-ibig. Mga kapatid. Dahil din sa atin. Di ba sabi nga ng Bible, He came to His own but He rejected. Dumating siya sa kanyang sariling bayan. Pero siya ay itinakwil. Napakasakit po naman. Yung ang pinakamasakit talaga sa pag-ibig, yung talaga itakwil ka talaga na hindi ka na mahal. O ipinagpalit ka sa iba. Ouch! Diba? Diba? It hurts, you know. Pero mga kapatid po yan, ang Panginoon mismo ay nagpakita siya paano po siya nabigo sa pag-ibig. Kaya nga sabi ng Bible, para po tayo lalong hindi na mabigo sa ating buhay, ang Diyos na mismo ang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Amen po ba? God initiated already to love us so much. Kahit tayo hindi ka pa karapat dapat na mahalin, minahal ka ng Diyos. Pero tayo mga tao to lang, tayo mga tao mismo, we have condition to love a person. Tama? Natural sa atin na may mga kondisyon. Kailangan meron siyang personality. Diba? Kailangan meron siyang character. Para mahalin ko siya. Kailangan meron siyang good background. At tatlo na yan, ay talagang mamahalin ko ng lubusan yung tao na yan. Ba't wala ang Panginoon? Wala po siya ganun. Ang sabi ng Bible, minahal tayo even though hindi pa tayo karapat dapat mahalin. Kaya tanong ko sa inyo, bakit hindi natin kailangan, bakit natin hindi pwedeng sundin ang Panginoon kung siya naman talaga ang nagmahal sa atin? Diba? Go back to your first love. At ang first love naman talaga ay ang Diyos. Amen ba? Ginagaw lang ng sanlibutan ito ang puso mo. Pero totoo lang, simula pa lang, ipinanganak ka, naglagay ng Diyos ng pag-ibig sa iyo na para paglaki mo, mahalin mo siya. Ang problema lang, nabaling lang tayo sa pag-ibig ng mundo. But today, is a reminder for us, Lord, I want not to go back to my first love. Para hindi na ako nabibigo sa ating buhay. Amen po ba? Masarap kong mahal ng Panginoon kasi bakit? Hindi niya tayo bibiguin. So, mga kapatid, meron lang po isang honest na observation bilang isang lingkod ng Panginoon for the past 15 years or more than 15 years na ako naglilingkod, nagpapastor. Isang bagay lang po na obserbahan ko at obserbasyon dito ng ibang mga, sabi nating mga alagad ng Panginoon. So, every human life are driven by something. Naalala niyo po ba yung isang commercial noon? Bakit ikaw ay bumabangon? Ha? Yung isang kape, di ba? Isang commercial ng kape at meron siyang tagline doon, di ba? Bakit ka ba bumabangon? What drives you? Why you always wake up in the morning and do something? And daily ginagawa mo kahit na minsan hirap na, kahit na minsan ayaw mo na, pero ginagawa mo rin. Sino po dito talaga na ayaw nang pumasok sa kanyang trabaho? Taas ang kamay. Ha? Ako lang ba? Ha? Talaga sabi niyo, ayaw ko nang pumasok pero kailangan kong gawin. Ha? Alam mo mga OFW, maraming ganyan na iniisip. Kung pwede nga lang hindi pumasok. Di ba? Kaya the question is, what drives you? Why you are doing things or why nalagang bumabangon sa araw-araw? Maybe ang ibang mga tao, they are driven by failure. Kaya po ako bumabangon araw-araw kasi ayoko nang magkamali sa mga nakaraan kong ginawa. Maybe iba naman,
The fear of rejection. Kaya ako nag-iipon ngayon para pag uwi ko ng Pilipinas, tanggapin ako ng buong sambahayan namin na hindi nila ako tignan bilang isang mahirap. Yung mga ganyan minsan sa mga sa mga pamilya, may mga discrimination, no? Pag wala ka talagang kakayahan, dinidiscriminate ka, hindi ka pa wini-welcome sa pamilya. Nangyayari po sa mga pamilyang Pilipino. Ganyan po yung minsan yung mga Kastila na mindset. No, namamanag po natin yan. Kaya minsan the fear of rejection. Ano pa? The fear of judgment. Lalo na po yung mga matagal na po sa bansang Korea. Alam ko meron kayong fear of judgment. Kapag umuwi kayo ng Pilipinas, ang tagal-tagal mo sa Korea, wala kang naipon. Yung ganun ba minsan, di ba? Parang we are fear sa mga ganung mga bagay. Kaya ginagawa natin, ipon dito, trabaho doon, di ba? Alba dito, alba doon, kung pwede nga lang, huwag matulog, di ba? Gagawin mo, inidiretso mo 24/7 para kang 7-Eleven. Di ba? Pero yung iba naman, they are driven by success, kaya sila bumabangon araw-araw kasi bakit? Meron silang pangarap na kailangan abutin, dapat gawin. Yung iba naman, because of approval. Yung iba naman, because they want comfort. Yung iba naman, because of survival. Yan po yung mga reason. Bakit daw ang mga tao ay they are driven for something. Pero sa mga nag-PTL, of course, alam nila yan, di ba? Di ba? Sa mga nag-PTL. Sino po yung mga nag-PTL ito? Taas ang kamay. Yung mga dumako sa purpose-driven life. I believe, maliwanag na sa inyo bakit kayo bumabangon araw-araw. Amen po ba? Clear, as crystal clear, kung bakit nyo ginagawa na kayo bumabangon sa araw-araw. You know what, mga kapatid, even in the Christian communities ay, if we are honest, marami rin mga bagay na nangyayari. Sometimes, many Christians, they are more driven by duty rather than devotion. Pag nasa sila ni pastor, nasa sila ng mga leaders sa church, para ginagawa nila dahil out of duty na and responsibility. Ako na naman yung nagwalis, ako na naman yung naghugas, ako na naman yung everything. Kaya, di ba? Yun yung kanilang drive. Kaysa yung devotion nila sa Panginoon. Yung iba naman, by pressure. Alam mo ba na ang hirap din maghanda ng mga sermon? We as a pastor, we are preparing 52 sermons in a year. Kailangan po namin maghanda para po sa inyo. Gumagawa pa kami ng mga slides. Tapos bandang huli, tutulugan nyo lang kami. Kung alam nyo lang po yung mga binabasa namin, mga pinagpupuyatan namin. Because we want to be prepared. Tapos makita namin, tulog ang karamihan. Di ba? Sometimes by pressure rather than passion. And I feel that most of the time, pinaglikod ng Panginoon, parang minsan napag-pressure ako. Sabi ko, Lord, no. It should be this a passion, not a pressure. Kasi ang paglilingkod dapat sa iyo ay isang pagmamahal. Hindi ito isang responsibilidad. So sometimes I need to calibrate myself to the Lord. I'm doing this because out of love for you. Kasi pag ginagawa naman na may pag-ibig ang mga bagay-bagay, mga kapatid, hindi ka na mapagod. Amen po ba? Wala kang ini-expect na pwedeng balikan ka o kumita ka sa no, wala. Kasi pag-ibig Pag-ibig ang nagiging pundasyon mo. So mga kapatid, ang tanong, what really drives a faithful Christian person? What really drives to a faithful Christian person? Open our Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 11 and 15. Dito po tayo magbibigay ng mensahe sa mga oras na ito. Sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 15. Say amen. Pag po nakita po ninyo, say amen. Amen. Okay, basahin ko po sa Tagalog.
po pag Tagalog yung ating gagawing translation ngayon. So, 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 15. Tayo po rito, ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 11, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming pagmalaki muli sa inyo ang aming mga sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo nang sa gayoy masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at di ang tunay na pagkatao. Verse 37, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Wow, ganda. Ito sana yung maghari sa atin yung pag-ibig ni Kristo. Sa English yan, for the love of Christ compels us. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Verse 57, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. What really drives to a faithful minister of God? Ito po yung pagpapahayag po ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat sa mga unang mga manampalataya sa Corinto, na kung saan marami pong mga naninira sa kanya bilang isang apostol. Sinisiraan siya na siya po ay hindi talaga apostol, at sinisiraan siya na ang kanyang mga turo ay sadyang hindi namang totoo at tunay. At dito pinapakita niya sa kanyang mga unang mga mambabasa na dapat kayo, mga unang Kristiyan sa Corinto, ay makilala niyo talaga ang tunay na Diyos. Kaya itong sulat ito ay sagot doon sa mga tanong ng karamihan sa mga taga-Corinto. So, what really drives a faithful Christian? This is what question surrounding the Apostle Paul. People look at his life, parang minsan hindi nila maintindihan ang buhay ni Apostol Pablo. Ano ba yung nangyari sa buhay ni Apostol Pablo during nung siya po ay tinawag ng Panginoon upang maghayag po ng salita ng Panginoon? Ano po yung kanya naging buhay? Apostle Paul is converted in Acts chapter 9 in the road of Damascus. Sino ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po ay isa po siyang Pariseo, isa po siyang abogado, isa po siyang general ng mga sundalo, at mayaman po siyang pamilya. Kaya nga po, dual, citizen po siya. Meron po siyang citizenship bilang isang Hudyo, at meron din po siyang citizen bilang isang Romano. At nung panahon na yon, para makabili ka ng isang citizen, ng isang Romano, kailangan napakayaman mo. So look at the influence of family of Apostle Paul during that time. Kumbaga sa Pilipinas, mga mga lusyutan ang dating. Tapos, pa sila? Nasa politika pa sila. Sino yung mga mayaman ng politiko sa atin? Bilyar, yes, yan, no? Imagine, may pera ka na, politiko ka pa. Meron pang mga negosyo. Pwede mong bilhin ang lahat ng bagay. How
influential you are. Ganyan po si Apostol Pablo. Nung siya ipapunta po sa Damascus, dala niya po ang subpina ng mga Kristiyano na ipapakulong niya. Humingi po siya kasi ng letter sa mga priests during that time na yung mga nagsasabing mga disciple of Christ o mga Christian ay kanya pong kukulit, kakalatarin at ikukulong. Yun po yung kanyang dala during that time. But you know what? On that time, doon niya na-encounter ang Panginoon. At mula po sa isang abogado, isang mayaman na pamilya, dual citizen, nagulat po ang karamihan ng mga Christian during that time, naging isa pong mangaral ng salita ng Panginoon. In fact, hindi po siya agad pinaniwalaan sa kanyang buhay. At sa kanyang pangarang mga kapatid, kung ating pong babaybay ng buwan ng Apostol Pablo, dumating po sa buwan na siya po ay pinagtangka ang patayin. Stone to death po siya. Alam niyo po yung sulit. Sino pong natry ng tinamaan ng bato sa ulo? Si Apostol Pablo hindi na po tinamaan ng bato sa ulo. Nawalan po siya ng malay. Binugbog siya at binato po siya. Nawalan po siya ng malay. At dahil po doon sa kanyang pagministeryo, napakaraming tao ang nagbibigay ng question sa kanya. Apostol Paul, mukhang nasisirangan ng bait. Napakayawang mong tao. Anong ginagawa mo ngayon? Nagpapakadakila ka dyan sa pag-ahayag po ng Ebanghelyo. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, what drives really a faithful Christian or a faithful minister? Yan si Apostol Pablo. You know what? Doon po sa isang pangyayari na siya ay naghayag ng salita ng Panginoon, nawalan po siya ng malay, so kinuha po siya ng mga alagad. You know what? Kinabukasan, the same place, doon muli siya nangangarap. Kaya ang sabi ng ibang mga tao sa kanyang panahon niya, Apostol Pablo mukhang hindi na tamang pag-iisip. Pero ang tanong is, ano ba talaga ang nagiging reason bakit si Apostol Pablo nangangarap pa rin ng salita ng Panginoon in spite na napakaraming banta sa kanyang buhay. In spite na tinalikuran niya ang lahat ng meron siya para lang po sa Ebanghelyo. Ano ang nangyari kay Apostol Pablo? At ito rin magandang mensahe sa atin ngayon ng mga first century Christian. Isa pong tanong ko sa inyo, sino po rito ang mga Christian? Itaas ang kamay. Sige po. Sino ba ang mga Christian dito? Well, hindi kayo tawag dito. You are confident you are a Christian? Parang sila, parang may mga parang may mga arthritis kayo. Next question. Sino po dito ang mga Christian sa mga konsepto? Itaas ang kamay. Bakit yung mga iba di mga pagtas ang kamay? What is the reason? Why? Malabo pa rin ba sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa atin? You know what? The Philippines recognized is one of the Asian country in the south of Asia. Tayo po ang unang inaabot ng Ebanghelyo bago po lumaganap sa buong South Asia ang Pilipinas. Kaya nga mayroong propesya ang Pilipinas eh. You know what? Yung ating monkey eating eagle. You know what ang propesya dyan? The monkey eating eagle na meron sa Pilipinas, yan po ang pinakahari na agila. At may sinasabi sa Isaiah noon na ang ibong mandaragit. At kinlay po ng Iglesia ni Cristo. Mula sa silangan, ang ibong mandaragit, the present context of the time, ay mga ano po yan, mga Chaldeans po yan. Kasi meron silang armor na merong ibon. Pero you know what? The Bible tells us na hindi lang doon sinasabi ang Biblia, meron pang higit. At yan po ay Pilipinas. Ako naniniwala ko, malaki ang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Magulumang tayo ngayon, pero naniniwala ko, may malaking plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. So si Apostol Pablo, ano ba yung nag-drive sa kanya? Bakit handa niyang iiwan ang mga bagay sa kanya para lang po sa Ebanghelyo? Para lang po sa kalooban ng Panginoon. Nasa ko ang dali ngayon sa usapin na when love takes over. Sino ito na inlove tapos hindi makatulog lang maghapon o maggabi, magdamag. Pati text flow sa kanyang minamahal.
hindi niya tatawagan. Diba? Ibig sabihin niyan, love already takes over your heart. Love already captivated your heart sa isang tao na yan. You know what? Ito yung nangyari kay Apostol Pablo. Dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon, dahil naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos, wala na siyang ibang inisip kundi maglingkod at ipahayag ang Ebanghelyo ni Jesus. At ipinagpalit niya ang lahat ng meron siya para lang gawin ang kalooban ng Panginoon. Now, mga kapatid, ito po yung maging isang paalala sa atin ngayon. Na bilang mga Kristiyano, dapat tumindi rin yung ating pagmamahal sa ating Diyos. I believe, if we learn to love the Lord will also pour out His love for us. Aside po ni Hudson Taylor, sino pa nakilala kay Hudson Taylor? Si Hudson Taylor po is the father of mission. Siya po yung unang nag-mission sa China. Siya po yung nagsabi na God's way will never lack God supply. Napakarami mo niyang pinuntahan ng mga lugar sa mundong bawat para ipahayag ang salita ng Panginoon. At sinabi niya sa kanyang isang libro, sabi niya, the love of Christ is the strongest of all forces. Napatunayan niya ng pag-ibig daw ni Jesus ang pinakamalakas na puwersa na pwedeng maranasan ng isang tao sa mundong ibabaw nito. Kaya nga, Hudson Taylor is one of the greatest missionary. Kaya siya ang tinawag na the father of mission. So yung 2 Corinthians chapter 5 ay isang napaka-personal na pagpapahayag ng Apostol Pablo sa kanyang pong mga recipient. Dito pinakita niya na ang tunay ng kapayapaan, kapahayagan ng kanyang puso. Kumbaga, Apostle Paul opened his heart to his recipients sa mga unang Kristiyan sa Corinto, na kung saan pinagpastoran niya, inabot niya sa magitan po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dito po, pinakita niya yung kanyang passion. Pinakita niya yung kanyang naman ng kanyang tunay na adhikain sa kanila. Hindi upang idepensa ang kanyang sarili na siya talaga ito na apostol, kundi inihayag niya talaga sa kanila ang tunay na takbo ng kanyang sarili. Kumbaga, kung ating babasahin from chapter 1, verse 1 and 5, hanggang sa matapos, makita mo dito paano si Apostol Pablo binuksan niya ang kanyang puso sa mga unang Kristiyano sa Corinto. Kaya nga, what really drives a faithful Christian? Are you a faithful Christian right now? What drives you? What drives you now? Ano ang nagpapatakbo ngayon sa buhay mo kung isa kang tapat na lingkod ng Panginoon? Nais ng Diyos na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay mabuhay sa pag-ibig ni Jesus. Isa po sa nais ng Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya, sa mga nagtitiwala sa Kanya, ay mabuhay sila sa pag-ibig ni Jesus. Ngayon po mga kapatid, babahagi ko sa inyo yung tatlong ebidensya. Evidences that a believer are guided by the love of Jesus as his true follower. So meron pong ebidensya na isang Kristiyano ay totoong siya po ay sinusubaybayan or his life or her life is guided by the love of Jesus. So mga kapatid, as I share these three evidences that Christ's love is guiding in our life, may remind us that doing church ministry is born not out of pressure or obligation, but out of our overflowing love sa Panginoon. Kung mga kapatid, nawa po sa pagbahagi ko po ng tatlong ebidensyang ito na nagpapatunay na kayo po ay pinangungunahan ng pag-ibig ng Panginoon, nawa ma-realize natin na minsan ang pagpunta sa simbahan, ang pag-join sa mga gawain ng simbahan, ay hindi po ito isang obligasyon, kundi isa po itong bunga na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. You are doing this
out of love. So ano po yung mga ebidensya na yun na nagpapatunay na ang isang Kristiyano ay talagang guided siya ng pag-ibig ng Panginoon? Ano ba yung pag-ibig ng Panginoon na sinasabi ito? Ito yung tawag na the agape love. The unconditional love of God. The other meaning of the agape love is when God loves you, the word agape, He see a beauty in you. Yan yung isang ibig sabihin ng agape love. Meron siyang nakikitang kagandahan sa iyo. In spite of everything, na tayo po ay punong-puno ng, sabi naman, ng makasalanan, pero dahil pag inibigan ng Panginoon, meron siyang nakikitang kagandahan sa iyo. And that's the meaning of agape. Minahal ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. So ano ba yung mga ebidensya na nagbibigay sa atin na tayo po ay nagagabayan ng pag-ibig ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos? So number 1, sabi doon sa verse 11, therefore knowing the fear of the Lord, we persuade others by compelling fear of the Lord. Isa sa mga ebidensya na nagpapatunay na isang anak ng Diyos ay nagagabayan ng pag-ibig ni Jesus ay tinatawag na he has the compelling fear of the Lord. Ano ba yung fear of the Lord? Ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi po ng aklat ng mga Proverbs that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot daw sa Panginoon ay pasimula pa lang ng karunungan. Mga kapatid, gaano kahalaga ang karunungan sa buhay ng isang tao? Napakahalaga ng karunungan. Alam niyo po yung mga taong nag-success sa buhay? Hindi lang po sila matalino. Meron silang karunungan. Dahil ang karunungan ay nagbibigay sa atin ng mga tamang gawain upang mas lalo po tayong magtagumpay sa buhay. When we say compelling, linawin po natin, when we say compelling is from the Latin verb pelere. Kaya doon po kinuha yung gulong. Sino po nagbumotor? Pirelli. Di ba? Yung tatak ng gulong. Pag yan daw po yung tatak ng gulong mo, ibig sabihin, ano yan, magandang klaseng gulong yan. Yan po yung ginagamit sa F-150. Sa mga nag-racing po, sabihin, matibay po na gulong yan. Meaning is, to drive, push, or strike. Comes from compare, to drive together, or to compel. Formed by combining together yung Pirelli to drive or push. So, ibig sabihin, ang isa sa mga patandaan ng isang Kristiyano na siya nagagabay ng pag-ibig, meron yung tinatawag na driven by the fear of the Lord. Yung fear of the Lord, mga kapatid, sinasabi dito, hindi po ito yung kinakatakutan mo ang Diyos na para kang natakot sa multo or natakot ka na ikaw ay malugi. Hindi po yung ibig sabihin ito, kundi ito po ay isang uri ng mataas na pagrespeto sa kalooban ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin na the fear of the Lord. Yung sinasabi niya Apostle Pablo to know is from the word oida in Greek. Ito po yung ibig niya sabihin. When Apostle Paul said that, therefore, knowing the fear of the Lord, ang ibig sabihin pala niyan is to recognize reality, to acknowledge truth. Or knowing, it means being fully awareness. Kaya nga si Apostle Pablo, ganoon pa lang yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos kasi he is aware na pag ang isang tao ay hindi tumanggap sa Ebanghelyo ni Jesus, siya po talaga yung mapahamak sa kanyang buhay. May tinatawag po siyang eternal damnation. Mapupunta sa impyerno ang kanyang buhay. Kaya nga si Apostol Pablo, gayon na lamang yung kanyang pangalan sa salita ng Panginoon kasi alam niya, pag ang mga tao ay hindi nakinig sa aral ng Panginoon, sooner or later, sila mapahamak sa dagdagan ng apoy. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang buhay sa mundong ito ay temporary lang.
we are all just strangers in this world, sabi nga ng Bible. Isa lang po tayong mga temporaryong tao sa mundo ito. James described that buhay ng isang tao ay parang singaw lang daw. You are just vapor in the wind. Di ba dati, si Michael Jackson, kailan siya. Pero ngayon, kumusta na siya? Wala na, di ba? Noong panahon ng 1901, kailan po ang Wright brothers, kasi ba sila yung unang nakapagpalipad ng eroplano. Pero nasaan sila ngayon? They're just a history. Sabi nga sa FB na nabasa ko, sabi niya ganyan, pag ikaw ay may bahay ngayon, sabi niya ganyan, after 100 years, lahat ng mga naipon mo ay iba na nagmamay-ari. Na hindi mo na raw sa kilala. Kaya ang tanong niya, why we too much pursue wealth in this world? Na pagtapos naman namatay ka after 100 years, hindi mo na kilala kung sino yung mga nagmamay-ari ng lupang nabili mo, ng mga tinirahan mo, ng mga ari-arian mo. So why? Sabi niya ganyan. Kaya nga si Apostol Pablo, aware na aware siya na pag hindi na ipahayag ang kalooban ng Panginoon, ang Ebanghelyo ni Jesus, maraming mapapahamak. At ito rin yung reason, mga kapatid, bakit may simbahan. Ito yung reason ng why the church is built by our Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Hindi niyo po maririnig ang mga pangaral ng salita ng Panginoon sa inyong trabaho. Tama ba? Sa bus stop. Sa pag-travel ninyo. Maybe may podcast kayo, may mga sinusundan kayong mga minister ng Panginoon. Pero saan ba talaga pinoproclaim kadalasan ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang salita sa kanyang simbahan? Pero today, mga kapatid, mapansin ko, maraming mga tao ngayon na even ayaw na pumunta ng simbahan. Maybe may mga rason sila, natisod sila, hindi sila pinauwi ng pagkain, no? Hindi sila pagsyaro. Minsan, ang liliit ng mga rason bakit hindi pumunta ng simbahan ang mga tao. Pero you know what? Before pa tayo pinanganak, in-establish na ng Panginoon. Ano sabi sa Matthew chapter 16? I will build my church, and even the gates of hell will not prevail on it. Ibig sabihin, ang simbahan, kung i-analyze mo yung pagkakalarawan doon, ay nasa moving position. Kasi nga, even the gates of hell will not prevail. Yan bang ibig sabihin ng simbahan? What's the meaning of church? From the word ecclesia, no? A two compound Greek word from the word ek and kaleo. Yung ek po is from the outside, and word na kaleo is calling. Ibig sabihin, mga tinawag mula sa labas. Yan ang ibig sabihin ng ecclesia or church. Ibig sabihin, mga kapatid, ang church pala ay hindi building. Ang church pala, sabihin mo, ako. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Tayo ang simbahan. At sinabi ng Panginoon, ang simbahan na yan ay kanyang bibuild at hindi makakapanaig ang pintuan ng impyerno. Ibig sabihin, in you, God's implanted already that even the gates of hell will not prevail against you. Dineclare niya ng Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, fully aware siya sa kanyang mission. Fully aware siya sa inutos na sa kanya ng Panginoon. Kaya siya po, ganun na lamang yung kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. So si Apostol Pablo, fully aware siya na ang katotohanan is God is holy, God is righteous, and God will judge every life. Time will come that one day we will stand before the feet of our Lord Jesus Christ. Sooner or later, lahat po tayo dito, whether we like it or not, tayo ay haharap sa Diyos. At ipagsusulit natin ang mga bagay na ating ginawa sa mundong ibabaw ito. Ano po sinasabi ng Biblia? Sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter verse 15,
For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may. So lahat po tayo ay haharap. Kaya laging sinasabi ni Apostol Pablo noong panahon nila na ipangaral ang salita ng Panginoon. The word awareness, ito yung nagsilbing urgency kay Apostol Pablo para po lalo niya pong ipangaral at ipaalam sa mga tao ang salita po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong sense of urgency. So, dapat ang buhay natin ay hindi parang petics. Hindi dapat tayo parang parang alam mo, static lang tayo na okay, kung ano yung bukas, kung ano yung ginawa mo ngayon, the same, copy-paste lang yung daily life. Dapat there's a sense of urgency. Kasi ba sa Apostol Pablo, meron siyang sense of urgency because he is aware na pag walang nangaral sa tanong Panginoon, marami mapahamak sa pagdating ng Panginoon. At yung kanyang klaseng motivasyon na yan ay nangyari lang kay Apostol Pablo dahil bakit? Sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Can you imagine? From a wealthy person, from a very influential person, become now a preacher of the Word of God. Kaya pag tinignan sa Apostol Pablo, parang yung kanyang pong buhay noon at ngayon parang ang laki ng pagbabago. Kumbaga, tinapon niya yung mga bagay na yun para lang po sa Ebanghelyo. Kasi bakit? Aware siya na pag hindi sumampalataya ang mga tao sa Ebanghelyo, makapahamak ang buhay nila sooner or later. Sa Apostol Pablo ay hindi lang po niya inihayag ang Ebanghelyo ni Jesus, kundi ipinamuhay niya pa ang Ebanghelyo ni Jesus. Ano po sabi ni Apostol po sa kanyang sulat, sa 2 Korinto, sabi dito, kaya't laging malakas ang aming loob. Ayan. Alam namin habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat nabubuhay, sabi niya yan, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na, nakikita. Kaya yung Apostle Paul na, kaya nagawa yung mga bagay because iba na yung kanyang vision sa kanyang sarili. Kaya kung ang vision mo pa rin sa iyong sarili is magkaroon ka ng magandang ipon, magkaroon ka pa rin ng magandang ito. If that is your vision, mga kapatid, time will come. Those things will just have an ending. May katapusan ang lahat ng bagay. Pero sa Apostol Pablo, natutunan niya, kaya niya nga naiwaks niya kung ano man yung meron siya, pati yung kanyang credential. Kasi bakit? Natutunan niya na mamuhay na batay sa pananampalataya. Sabi niya ganyan. At hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa o maging sa piling niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Jesus ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ito yung rason bakit ginagawa ni Apostol Pablo ang mag-share ng salita ng Panginoon ng panahon na. At yung Ebanghelyo na yan ay nakarating po sa atin sa mga oras na ito. Kaso nga lang, sa daming nangangaral ngayon, marami na rin mga tao dito. Tama? Marami na rin mga tao hindi naniniwala. Kasi ang tingin nila, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, religion. Tama? At didepensa nila ang religion. Mga kapatid, hindi po yan sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po yan ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Kung religion pag-uusapan natin, di sana pinromote ni Kristo ang kanyang religion. Ano ba yung religion ni Kristo? Judaismo. Diba? Kaya may tanong sa akin Pastor, ano bang pinakamagandang religion? Sabi ko, religion ba pag-uusapan natin? Yung mga religion nga ako na nakikita ni Kristo. Hindi ka po ang Roma Katolika. Kasi ang Roma Katolika, nasa 1500s na lang nagsimula yan ang Judaismo, bago pa dumating si Kristo, meron ng Judaism
bakit hindi remote ni Kristo yun? Na sino maging isang bahagi ng Judaismo ay maliligtas, hindi. Because Christ ay hindi po siya pumunta dito para magtatag ng relihiyon, kundi pumunta siya sa mundong bago na ito para ibalik tayo sa ating relasyon sa Diyos. Ano po nangyari nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Ano po yung nangyari sa templo noon? Na hindi pwedeng, na hindi nakakapasok ang maraming tao. Isang tao lang po pumapasok once a year. Ano po nangyari during that time? When Christ died on the cross. Nakita po ng mga Hudyo yun. Ano po nangyari sa pinaka-Holy of Holies? Yun ang tatakip po ng malaking tolda doon. Nahati po yun. Ano po yung simbolismo nun? Hindi natin kailangan ng isang pare para lumapit sa Diyos. Ang sinasabi po nun, to those who believe in our Lord Jesus Christ, you can now go straight to our Father in heaven. If you believe. Mamaya, pwede mong gawin yan. Pag bago ka matulog sa kwarto mo, you can go to the Father directly. Hindi mo na kailangan ng pastor, hindi mo na kailangan ng anumang mga obispo para sabihin mo, Father, nagkasala po ako. Ipag-pray mo ako kay Lord. Yun na po yun. Si Kristo na po yung ating pinaka-high priest. So, atin nakita mga kapatid yung kapahayarin ng Apostol Pablo sa kanyang sarili. At yun ay nagpapakita na si Apostol Pablo ay pinangungunahan ng pag-ibig ng Diyos dahil siya po ay is compelled by the fear of the Lord. Yung takot sa Panginoon mga kapatid ay isang uri ito ng kabanalan na you are honoring what the Lord is saying. You're honoring what the Lord will in your life. Isa pong matinding pagkilala at pagpaparangal sa Panginoon. Yan po yung nangyari kay Apostol Pablo. So ano pa yung isang bagay na ating dapat makita ng isang tao talaga ay pinangungunahan ng pag-ibig ni Jesus? Yung pangalawa mga kapatid is by living courageously in the gospel in spite of criticism. Alam yung mga kapatid ay nung ako po ay simula pa lang na inaaralan din ng salita ng Panginoon. Hindi naman ako ganun kabilis na niwala din. Marami pa ako pinagdaan. Kasi ang tingin ko dati sa mga ganyan is mga nag-aakay lang ng kanilang mga membro, magpalaki lang ng kanilang mga membro. Yun po yung aking mentalidad during the time. At naalala ko po nung panahon na yun, meron pang pagkakataon na umattend ako ng cell group namin, Bible study namin, na medyo may tama pa ako ng shabu. Alam ko po yun, hindi ko po malilimutan yan. But you know what, the good thing about that, totoo talaga ang salita ng Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon. Kasi sinabi siya Isaiah hindi babalik ang salita ko na walang kabuluhan. Wala, nagtatawanan ko talaga yung cell leader namin kasi ako po yung isang tao, napaka-piloso ko talaga ng panahon. Pero, sabi ko Lord, talagang walang laban sa salita mo. Kapag ang salita mo nangusap na sa isang tao, ay magkakaroon na ng kabuluhan ang kanyang buhay. Sabi ng Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 13, 12 and 13. Basahin po natin. Sabi dito, hindi dahil sa nais namin pagmalaki muli ang sa inyo ang aming mga sarili, kundi nais namin bigyan kayo ng dahilan upang kami may pagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang pinagmamalay kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Ito po yung mga bumabating sa Apostol Pablo during the time. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Kung matino naman kami, yan ay para sa inyong kapakanan. I think meron akong narinig dito, Sir Deliata, sinabi ng amo ba yun na pumasok ka ng Sunday kasi hindi ka bibigyan ni Jesus ng pera. Yung ba yun? That's how Korean think, di ba? Hindi ka bibigyan ng 100,000. 100,000, di ba? Imagine that, di ba? That's how they view the gospel. Ito naman ngayon ba, mating kayo, meron ba 100,000 ngayon? One? Hindi naman talaga Why you are here? So may katotohanan siya nasabi niya. Pero you know what, mga kapatid? The word, itong mundo ito, frame us that life makes sense if we have things of this world.
ang mundong ito, pinakita sa atin na nagkakaroon lang ng value or sense ang buhay mo pag meron kang mga bagay sa liputan mo. Pag sikat ka, di ba? Pag ikaw ay mayaman, pag ikaw ay may narating sa buhay, that's how this world value you. Pero pag wala kang narating, isa ka lang. Kalat sa mundong ito. Di ba? Isa ka lang pasaway sa mundong ito. Pag wala kang narating sa mundong ibabaw ito. But if you have wealth, fame, ayun, masabi nila, grabe, kagalang-galang yung tao na yan. That's how this world frame us. The Bible does not oppose success, achievement, or financial breakthrough, mga kapatid. What it teaches is that our value is not measured by what we have, but by how God sees us and defines us. Pag sinabing anak ka ng Diyos, walang pwedeng magbago yun. Anak ka ng Diyos. Ang tanong ko, kaya bang panghawakan yan? Na isa kang anak ng Diyos. Paul admits that outside world, as he lives in the gospel, his life does not always make sense. Nakita niya ako sa Pablo. Nasa kanyang pangaral ng salita ng Panginoon, sa pamumuhay sa Ebanghelyo, nakita niya na maraming pagkataon, ang buhay seems not always make sense. Kaya maraming mga minsan, ayaw nila ng church. Bakit? Boring naman kasi sa simbahan. Di ba? Pataas-taas ng kamay, pakanta-kanta. Wala naman kasing parang mas maganda pa sa Loribang na lang. At least may kasama pang dancing, di ba? That's how sometimes most people na hinahanap. Pero bakit? Ako din, meron ba kayo isang, kailan niyo ba ito? Si A.J. Griffin. Sino na kaya ito? Sino mga mabilis sa basketball? Ha? You know what? Age 21. Kalakasan pa to. Si Griffin was first round pick noong 2022 NBA draft and played 2 seasons in league including the time of Atlanta Hawks. You know what? Nung ginawa ng tao ito, pinagpalit niya yung kanyang basketball career para lang sundin si Jesus. Grabe. Alam mo magkano ang sweldo ng isang NBA player? Ha? Sa loob ng isang taon? Una na usapan sila Stephen Curry, sila Lebron, usapan talaga. Matindi yung mga yun, di ba? Yung mga simple sa iba, yung mga bangko na lang. $1 million mga, sabi natin mga $10 million sa isang taon. Eh kung singgaling ka pa ni Lebron, grabe. Kaya mong bumili ng isang barangay sa sweldo mo. Ganun po. But you know what? This man, at the age of 25, tinalikuran niya ang kanyang career bilang isang basketball player. At anong ginawa niya? To follow Jesus and enter ministry. Ito matindi. Maraming kritik ang natanggap ng tao ito. Sabi ng isang kritik, good for him, I guess. Hope Jesus still playing his bills within 10 years from now. With sarcastic emoji. I hope na from now, pag nagpamilya ka, babayaran ni Kristo ang mga bills mo. Guys, bira. I think, di ba lang sa part ng US yun na ang basketball sa kanila ay isang uri ng religion. For them, basketball is a religion. Then, itong taong ito, pumasok sa NBA, biglang, ayoko na po, i-renew ko na yung kontrata ko, I will resign. Why? Because I want to follow Jesus. Why?
Di ba? Sometimes, ang pagsunod sa Panginoon, marami pong mga bagay sa Panginoon feel makes no sense in the eyes of this world. Maraming question, maraming magtataas ng kilay, maraming mga mamumuna. Bakit mo ginawa ang isang bagay na yan? Meron bang ibang nag-read sa kanya? Sabi niya ganyan, I think is a clear. Meron siya na ba? This is a clear mental illness. It's how this world sees us when you start obeying the gospel of our Lord Jesus Christ. Sari-saring mga kritiko ang iyong maririnig. Bakit? Ang tanong, bakit? Why? True devotion in God often looks strange to people. Naalala ko nung tawag ko sa pagkatawag sa Panginoon. Nung sa lugar po namin sa Mikawayan. Pag dumadaan ako sa ating mga barkada, sabi sa akin, Rabi, ba't ba lagi mo akong Bible? And you know what? Yung tawag doon, yung mga kantyaw. Diba? Ba't ba, Rabi, lagi mo dalang Bible? At tinawag, wala. Tapos may kasama pa ang kantyaw, diba? So sabi ko, ano gusto niyo daling ko? Balit tsaka Granada? Pag dumadaan ako sa'yo. May point is, ano gusto mo? Mag-isa akong criminal? At haging siya ng Granada yan? O magdala ng salita ng Diyos? At magbago ng buhay. Naalala ko po yung aking mentor. Ngayon po kinuha siya ng Panginoon. Siya po yung nagbuhay sa Pasay. Ang tawag namin sa kanya yung Batusay. Nung bago pa kami. Kasi may ano dito eh. Sino nakakila kay Batusay? Sa mga mahilig sa mga anime yan. Yung may tama dito na si Kenshi, di ba? Dito? May tama na X dito eh. Samurai X, may tama dito. Ang tawag kayong Batusay kasi talagang may tama dito. Nung una namin siya nakita, may tama dito. Yung pala, saksak ng bote yun, nung loko-loko siya. Tagapatid po siya. Kaya talaga mga kapatid, literal to. Pag dumadaan siya sa lugar nila, nagsasarado ng bintana yung mga bahay. Kasi bakit? Sabi niya sa akin, paano ba natin hindi magsasarado ng bintana yung mga tao? Eh may hawak granada tapos lasing ako eh. Oo, ano? Ihagis yung granada. Ganun po siya. Kasi passage during the time is parang tundo na rin eh. Pero you know what? Binago siya ng Panginoon. Nakaling siya ng Ebanghelyo, binago po siya ng Diyos. At napakarami po siyang mga churches na itayo. Nag-mission po siya sa Cambodia, nag-mission po siya sa Southeast Asia. Ginamit po siya ng Panginoon bago po siya kinuha ng Diyos. At isa po sa naging bunga. Bakit mga kapatid? Why many people sometimes nagsasalita sila na hindi maganda pag may mga tao sila nakikita na sumusunod sa Ebanghelyo? Kasi number one, true devotion in God often looks strange to people. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Ibasa po. Sapagkat, sabi ito, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga bagay na mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. That's the reason. Kaya wag na kayo magtaka. Wag na kayo magulat if some people are trying to criticize you because of your faith in the Lord. So bakit? Hindi naman naiintindihan kasi. Pero maganda, ikaw, alam mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. So living for the cross is always gonna look a little crazy in the world that just want easy life. Always yan. Pero nakapagtaka mga kapatid, bakit nagagawa pa na Apostol Pablo maglingkod sa Diyos in spite na yan yung mga naging naranasan niya? In spite sa mga kritisismo, in spite sa mga banta sa buhay niya, bakit pa rin nagagawa ni Apostol Pablo na maglingkod sa Panginoon? What is the reason? Isa naman yung sagot ni Apostol Pablo. Bakit nagagawa yan? In verse 14 said, for the love of Christ control us. Yung pangatlong
evidence ng isang tao ay pinapatunayan siya ng pag-ibig ng Panginoon by continually abiding in God's love. Nabuhay si Apostol Pablo hindi dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang resources, sa kanyang kakayahan, kundi nabuhay si Apostol Pablo dahil sa pag-ibig ng Diyos na meron siya. Sabi niya, for the love of Christ controls us. Ibig sabihin, ang mga bagay ito mga kapatid, yung word na control us ay hindi ito forced obedient. Hindi ito yung pinwes niya po sa Pablo, pinwes siya, kundi sumusunod siya sa Diyos dahil mahal niya ang Panginoon. At wala na siyang pakialam sa paligid niya. Magawa niya lang sundin ang kalooban ng Diyos. I think ito ngayon yung klase ng Kristiyano na hinahanap ng Diyos sa mga oras na ito. This is now the kind of Christian God is looking sa mga oras na ito. Hindi sinabi ni Apostle Paul na I am controlled by fear, I am driven by obligation, or I am pressured by expectation. Ano sinabi niya? The love of Christ controls us. Kaya tanong mga kapatid, bakit mahalaga na tayo po ay naka-abide sa pag-ibig ng Panginoon? Bilang isang tao, bilang isang Kristo, why it's important to abide in the love of Christ? Ano yung kahalagaan? Number one, abiding in Christ's love transforms our motivation. Kasi bakit ba yung motivation mo ngayon ay hindi maganda yung patutunguhan? Remember, all the things in this world has an ended. Apostle Paul learned to do His will, not His own will, but the will of the Lord Jesus Christ. When we continually abide in His love, obedience flows from delight, not from duty. Pag tayo matutong manatili sa pag-ibig ni Kristo, yung ating pagsunod sa Panginoon ay isa ng kasiyahan, ay hindi siya obligasyon. We no longer serve God to earn acceptance, but because we already loved by God. So, ibig sabihin, yung hinahanap ng pag-ibig sa mundong ito, hindi mo nahanapin sa lahat ng bagay sa mundong ito. Mahal ka ng Panginoon eh. Solid na yun eh. Kaya ano ngayon kung minsan may mga kaibigan na nag-reject na sa'yo, so ano ngayon kung na-reject ka na ng ibang mga tao, basta ang mahalaga, alam mo, mahal ka ng Diyos. Amen? At yan ang katotohanan. Kasi ang mga tao ngayon, mahal ka, bukas hindi. Tama? Ngayon, sexy ka, mahal ka niya, pero paano na pag yung tumaba ka na? Mahal ka pa rin pa. Because naturally, man, or people in this world, nagmamahal tayo base sa condition. Natural yan. Diba sabi ka sa mga Koreano raw, pag wala na raw silang ano sa'yo? Pakinabang? Aalising ka nila? Totoo ba yun? Correct me bro. Sa mga matagal na rito, tama ba? Ganun ba talaga sila? Yung tagal mo na kasama, pero dahil nga hindi ka na marunong, wala na lakas, aalising ka na basta-basta, kukuha lang. Isang napakasakit na kabuhayan yan. And that's how this world works. Kaya saan tayo kukuha ng pagmamahal? Sa Diyos. Amen ba? Kasi bakit? Bago ko mahal ng Panginoon, binahal ka na ng Diyos. That kind of love is unchanging. Bakit mahalaga yung abiding in love Christ? Pag-ibig ng Panginoon. Abiding in Christ's love, sustain faith and suffering. Kaya si Apostle Paul, sustain niya yung kanyang buhay pananampalataya because sarap naman nararamdaman niya eh. Kahit hirap na siya physically, mahal siya ng Diyos. So, ibig sabihin pala, totoo pala na ang pag-ibig daw talaga ay ang pagbibigay ng isang matinding motivasyon sa isang tao. Sino na nagsakripisyo para lang punta ng kanyang minamahal? Si Sam Menimnos, sinusundo ko sa Makati. Kahit yung pamasahe, punta lang. Kasi mabala namin, kasama ko na siya. Diba? At least pinakita ko na sinundo ko siya. Diba? Hinati ko siya ng motor, baka din gawa niya ng Makati. Matindi yung traffic noon, pero grabe, talagang... Kasi bakit?
nagagawa ng pag-ibig. Di ba? Ano sabi ni Balagtas? Pag-ibig, di ba? Hahamakin ang lahat. Di ba? Makuha ka lang. Alam niyo yung kwento? May isang hari. Sabi niya ganyan, kung sino yung makakalamoy sa ilog na yan, mula doon sa anak ko siya mapangasawa. Alam niyo ba yung kwento na yan? Sabi ng hari, oras na para mag-asawa ang aking anak na babae. Ito yung kondisyon. Kung sino yung makakatabing dyan sa ilog na yan, siya yung makakasawa ng aking anak na babae. Kaya maraming buhay doon. Maya, may biglang parang nagdalaglag. Tapos nakarating sa dulo. Sabi ng hari, isa kang bayani. At narating mo ang dulo na hindi ka nakain ng buhaya. Tapos sabi niya, silag mo lang sa akin! Silag mo lang sa akin! Ang tawag doon, out of fear. Di ba? He strives because out of fear, hindi out of love. Pero ang sabi ni Balagtas, o pag-ibig, hahamakin ang lahat. Makuha ka lamang. Yan po yung nangyayari kay Apostol Pablo. Hinamak niya ang lahat ng bagay para lang ipangarap sa tanang Panginoon. Kasi bakit? Ramdam niya ang pag-ibig ng Diyos. So ano po yung gusto ipahiwatig ng Panginoon sa atin? Limita. Christian life is not driven by fear, duty, or self-interest, but by the love of Christ, so powerful that takes hold of the whole person and redirects life entirely to heart. So let me speak to you again. I want to ask you a question. Do you believe that Christ loves you? I think, given yun eh. Pero ang tanong, the real question is your life right now is shaped by the love of Christ? Ang buhay ba ngayon talaga ay nagagabayan ng pag-ibig ng Panginoon? Remember this, mga kapatid. Tapos tayo. Remember this. Whatever controls you, define you. How you live, how you act, and how you think. What also controls you, not just define you, but also affects you. Paul was at extreme. It was consistent, abiding in Christ's love lang yung ginawa niya. Kaya tanong, who is controlling you now? What is the reason? What drives you now? Why are you still here in South Korea? What motivates you every day? Why? Kailangan pang bumangon para magtrabaho. Who controls you? Remember these three evidence of a true followers of our Lord Jesus Christ. Number one, by compelling fear, the fear of the Lord, by living courageously in the gospel in spite of criticism, and by continually abiding in Christ's love. What drives you right now? Ano nga ang nagpapatakbo sa buhay mo? Dahil ba may obligasyon ka, kailangan mong gawin? Dahil may mga kailangan ka pang pag-aralin sa buhay? Or may mga kailangan pang buhayin? Anong patakbo sa buhay mo? Mga kapatid, the Bible tells us, ako na po sa Paul, he is compelled by the love of God. Amen? So tayo po yung lahat tumayo at tayo manalangin. And as we come in the presence of the Lord, let me sing this song, yung Diyos ka sa amin. Ayan. Ano po yun eh? Before we fellowship one another, okay lang po ba? Ating tayo ito. Ating sabihin sa Panginoon, Lord, siguro ito yung time na kailangan kong buksan yung aking kaisipan para sa pag-ibig. At ito na yung time na kung saan nais ng Panginoon na mag-ministeri sa ating personal. You know what? Napaganda po ang